Hello everyone, so this is the continuation of our computing, our example number 1. So, let's continue computing the intersection with the y-axis. Ngayon, let's see if i-update lang natin yung mga information or data na meron tayo. So, since na-compute na natin, meron tayong x na 2.198 dito. And iisa na lang ang hinahanap natin, which is the y. Ano ba yung possible nating magamit na formula? So, as you can see, if meron ng value itong si x, okay, lagay natin si 2.198. So, meron na pala tayong 2.198 dito. And then, si y na lang ang hinahanap. And I think, pwede natin i-consider na meron tayong right triangle. Tama? Yes. Pwede natin i-consider na may right triangle tayo. So, pakita natin dito. Ihiwalay lang natin para mas lalo nyo makita. Meron tayo ditong angle na 32.187. Meron tayong 2.198 dito. And also, we have the y. So, since dito sa right triangle na to, kompleto naman tayo ng data, and I think meron tayong pwede makonsider na formula or equation para sa pag-solve ng y. And ano yun? Meron tayong angle, meron tayong adjacent side, and meron tayong opposite side. So, ano yung possible nating magamit? We have the TOA. The tan theta is equals to opposite over adjacent. So, ano yung theta natin? It's 32.187. Is equals to yung opposite natin, opposite side ng theta, it's the y. And ano yung adjacent natin? It's 2.198. So, therefore, meron po tayong data for y na using your calculator, we have 1.383 meter from point O. So, ngayon, na-compute na natin yung mga pinapahanap na unknown. So, ayun lang naman ang pinaka-importante sa resultant of non-concurrent forces and actually sa statics. Yung pagiging sa imagination, kumbaga, alam nyo dapat paikot-ikutin yung mga shapes or yung right triangle sa mga data, and at the same time, dapat maayos yung ating pag-drawing kasi doon natin na-project yung mga tamang angles, ganun. And at the same time, practice more problems. But, yung concept is still the same pa din naman kahit na anong example problem yung ating isosolve. So, ayun lang. I hope you learn something regarding the resultant of non-concurrent forces. Try to solve more problems sa mga books, mga reference books natin. And alam kong ma-solve nyo na ang lahat ng mga problems or similar problems tulad ng ating sinolve. So, ayun lang. Thank you and have a good day. Bye-bye! For this video, let's have our continuation for the topic resultant of the four systems. But for this, we will be discussing about the non-concurrent first system. So let's just have a review again of the terms that we will be encountering on this topic. So first, review ulit natin yung meaning ng resultant. So from the previous discussion, resultant is the total or combined forces. Diba? Sa previous lesson natin, pinakita natin yung mga definition ng terms also, and at the same time yung mga formula kung paano natin na-apply si resultant. Next is we have the non-concurrent. So, what is non-concurrent again, guys? From our previous discussion also, isa siya sa mga four system under sa line of action, which
is yung mga forces does not meet at one point. So, yung mga line of action ng mga forces natin sa given ay hindi sila nagmi-meet when we extend yung mga line of action nila. 'Di ba, nasabi ko na siya nung previous previous lesson na yung isa sa mga example natin is yung kapag may nakita kayo mga gantong problem. Ayan, sorry, hindi na siya masyadong straight. Tapos, lagyan mo ng force dyan. We also have the force here. Wait lang. Ayusin natin. Yung force dito. Yung force dito. Ganon. So, meron din force dyan. For example lang, dito. Eto. Ayan. So, hindi lahat ng mga, hindi lahat ng forces ay galing sa iisang point. Not unlike yung mga example natin sa concurrent force system. So, to further discuss yung mismong resultant of non-concurrent force system natin, let's have this concept. So, for example, we have here the Cartesian plane and meron tayong given na two forces, the force Q and force T. So now, let's just project muna yung kanilang mga components. So, for force T, we have the X component acting to the right, and we also have the vertical component acting upward. So, we have Ty. For force Q, we have the vertical component acting upward. It's Qy. And we also have the horizontal component Qx. Ayan. Ngayon, ano bang gagawin natin sa dalawang force na ito? So, hindi naman nagkakalayo yung ating concept. Unang-una munang gagawin natin is we will be having the summation of forces nung dalawang component. So, una, isa-solve muna natin yung mga summation. So, start natin sa summation forces horizontal. Ano ba yung mga given natin sa summation forces horizontal? We have the Tx acting to the right, and we also have the Qx acting to the left. So, ano ang magiging formula or equation natin dyan? So, Tx, positive Tx minus Qx. Tama? Yes. So, next, ano naman yung magiging equation natin for summation forces vertical? We have both forces or components acting upward. So, magiging equation natin dyan, it will become Ty minus Qy. Ngayon, anong gagawin natin after nyan? So, after natin mapalabas ang sagot sa summation forces ng dalawang components, we will be computing the resultant. So, sa resultant, na-discuss na natin from our previous discussion na we have the formula summation forces vertical squared plus summation forces horizontal squared. So, hindi po napapalitan yung ating formula doon sa resultant of concurrent sa resultant of non-concurrent. Iba lang po yung atake natin when it comes to computing. Kasi nga, hindi nga talaga sila nag-meet at one point. Ngayon, let's assume na yung summation forces horizontal and vertical is acting around here. Assume lang po. Para lang maipakita natin yung pinaka-concept. So, let's assume na dito nag-a-act si resultant. Okay, so i-project lang natin dito. Ayan. So,
lagay natin na for example, yan yung C resultant. Tapos, i-project din natin yung kanyang summation forces horizontal and yung summation forces vertical. So, assume lang po ito, no? Ayan. Ngayon, isa pa po na formula na hindi po natin dapat kalimutan is the angle theta. Sorry. We have the formula again from our previous discussion. Arctan times the quantity of summation vertical over summation of forces horizontal. So, ayan yung mga formula natin na hindi pa rin natin dapat anong tawag dito, yung nakakalimutan. Kasi ma-apply lang din natin ito hanggang sa mga susunod nating lessons. Ngayon, after nyan, may madadagdag lang po tayong formula. Para saan po? Sa ating resultant of non-concurrent forces kasi, isa pa po sa mga kino-compute natin dito is the distance. Since yung resultant nga natin is possible na wala siya mismo sa Cartesian plane, sometimes hinahanap natin yung mismong distance nung ating resultant. So, paano ba natin makukuha or yung i-compute? So, we have here dito papasok yung isang topic natin which is the moment of a force system. Paano ba natin napapalabas yung moment or paano natin nagagamit si moment? So, we have here the point of origin or the point O. So, yan yung pinaka-point natin, no? Yung pinaka-basis natin. Ngayon, ipoproject lang natin yung line of action ni R. So, let's say ito yung pinaka-line of action ni resultant. So, ngayon, meron tayong formula kasi na ginagamit sa moment, which is the M for moment is equals to R resultant times the distance. Ano ngayon yung distance? Yung distance po dito is the perpendicular distance. And yung R is the, nire-represent niya, it's either the resultant or the force. Ayan. So, ano nga ba yung perpendicular distance nung R doon sa point O? So, ngayon, ang i-consider natin na perpendicular distance ni point R is this one. Bakit natin kinonsider na ito yung distance? Kasi po, nag-create po siya ng, again, ano po ba yung perpendicular distance? Or yung perpendicular, di ba ang perpendicular is the right angle, yung merong naproproduce na right angle. So, sa line of action ni R, ang pinaka-distance na mag-create ng 90-degree angle papunta dun sa point of origin is this one. Kasi yung 90-degree angle is dito siya nabubuo. Ayan. So, yan yung pinaka-consider nating distance ni resultant. Ngayon, paano natin mako-compute yan? Since wala naman tayong proper or complete value or complete distance na given. So, ngayon, since meron na tayong formula ni moment is equals to R times D, meron pa tayong isang pwedeng gamitin para mapalabas yung moment. Kasi nga, di ba, ang hinahanap kasi natin is yung distance. Eto. So, yung concept nito, yung distance ang hinahanap natin. So, paano natin siya masosolve? Since wala pa tayong moment,
Pero meron tayong resultant. So, parang dalawang unknown. Ngayon, ang gagawin natin is gagamitin pa natin yung moment na equation, but in terms ng mga force and yung distance ng mga forces. Since meron na tayong na-compute, di ba? Meron na tayong na-compute na forces, summation forces horizontal and summation forces vertical. Ang gagawin na natin, yun na yung i-consider natin na pinaka-equation ng ating moment. So, we have here, ito na lang gamitin natin. Andito na si, di ba pre-project na din natin si summation forces horizontal and summation forces vertical. Ang kailangan na lang natin is yung distance nung dalawang component na yun. So, sorry. Let's have this hanggang dito. I-consider natin to na y distance nung summation forces horizontal. Ngayon, mula dito naman kay summation forces vertical hanggang dito sa ating y Cartesian plane or yung pinaka origin lane, i-consider natin to na ating x distance. Ngayon, paano ba iikot ang ating mga forces? So, let's have our magkasundo tayo sa ating direction when it comes to moment. So, sa ating moment, kapag ang forces is ang ating, let's assume pala, sorry, kasi it depends din naman kung ano or saan kayo comfortable. But let's assume na ang clockwise na ikot ng forces is positive and ang counterclockwise na ikot is negative for moment. So, wag kayong malilito sa ating mga sign convention. So, unahin natin si summation forces horizontal. Si summation forces horizontal, i-consider natin na ang ikot niya is papuntang or clockwise. Pag pupunta siya ng ulitin natin, okay, para baka medyo may nalilito. Si summation forces horizontal, pupunta siya sa origin na ang ikot niya is na clockwise. Gets ba? Kung bakit clockwise yung assume natin na ikot niya. Kasi po, kung iikot siya ng pa counterclockwise, hindi niya matatouch yung origin point. O di kaya, masyado pang complicated yung ikot niya para makapunta dun sa origin point. So, i-consider natin na ang ikot natin is the clockwise. At the same time, ano ba yung meaning ng distance? Diba, ang distance nga is yung perpendicular distance. So, ano nga ba ang perpendicular distance ng summation forces horizontal? Ano yung nag-create ng 90 degree angle? Hindi ba yung y distance niya? So, i-apply natin. Sulat lang natin, summation forces horizontal times yung distance niya, which is y. Positive or negative? It's positive because yung ikot niya is pa-clockwise. Next is yung summation forces vertical. So, summation forces vertical, ano ba yung yung perpendicular distance niya papunta doon sa origin. So, yung perpendicular distance niya is yung x distance. Kasi yung ikot niya is pa counterclockwise para makapunta siya dun sa origin point. So, kung iikot naman siya ng counterclockwise, hindi na din siya possible and masyado na rin siyang complicated. So, ayun, tatandaan nyo lang na always use yung distance na perpendicular doon sa force. So, let's add. So, ano ang direction ni summation forces vertical? It's positive or negative? It's
negative kasi ang ikot natin is counterclockwise, tama? So, negative, and then summation forces vertical times yung distance niya na x. Ang kakalabasan na dito is yung total moment or yung moment mismo nung buong force system or yung buong example. Ngayon, once na nakuha na natin si moment, so we will, meron ng lalabas na moment dyan, i-substitute na natin siya ngayon dito sa formula na to. Moment is equals to r times d. Lalabas na ngayon dyan yung distance na hinahanap natin. Yung distance ni resultant mula doon sa origin point. I hope naiintindihan nyo kung paano na-apply yung mismong mga formula dito sa ating resultant of non-concurrent forces. So, if ever you have a questions, again, you can message me through PM, through our GC, and through our comment section sa GCR para masagot ko yung mga concerns ninyo regarding sa topic na ito. Pero, ito lang, i-box lang natin yung mga additional formula natin dito sa resultant of non-concurrent forces. Okay. To further discuss, let's have our example number 1. So, ayun, I know na we're a bit fast sa ating discussions, but ayun, I want you to learn yung mga concepts muna. More additional problem na lang ang ibibigay ko hanggang next week for the preparation of the exam. But for the preparation of quiz, let's have this example first. So example number 1, compute the resultant of the three forces shown in the figure. Locate its intersection with the x and y axis. So we have here the figure. We have the 390 Newton. We have also the 722 Newton. And we also have the 300 Newton. So, meron din silang mga given angles. So, si 390, meron siyang direction using slope. And we also have the 300 Newton. Direction niya is naka-angle theta. Ngayon, ano nga ba yung unang steps natin when we are computing this kind of example? So, since meron tayong tatlong forces, different forces dito, and hindi rin sila galing sa isang point, let's apply kung ano yung concept na diniscuss natin. So, una, i-project muna natin yung mga kanilang components, yung mga kanilang vertical and horizontal components. So, ayan. Sana naintindihan nyo na or hindi na kayo nalilito kung paano tayo paano natin pinoproject yung kanilang mga tawag dito, mga x and y components. Ayan. So, ngayon, unahin muna natin si 300 Newton. Actually, pwede na natin siyang diretso. Ano nga ba yung unang steps natin doon sa ating concept? Hindi ba yung pag-compute ng summation ng dalawang components? So, let's start first with the x component or the horizontal component. Summation forces horizontal. Ano ulit yung formula ni summation forces horizontal? It's the let's apply yung ating mga working formula. So, ano nga ba ulit yung mga working formula natin? Yung F cosine theta x. Ayan.
So, ngayon, ano nga ba yung mga ating forces? We have, unahin natin si 300 Newton. Si 300 Newton, with respect to x-axis ba yung angle niya or hindi? Hindi. Kasi yung theta na given dito is nakadikit siya sa y-axis. So, y-axis. So, anong pwedeng gawin natin dyan? Diba, tinuro ko na yung dalawang way. So, mamimili na lang kayo dun if ano yung pinaka-better solution sa inyo or kung ano yung nakasanayan ninyo. So, we have the 300 Newton cosine. Kung gagamitin natin si cosine, ang gagamitin nating theta is dapat naka with respect to x-axis. So, ano nga ba yung theta niya with respect to x-axis? It's 90 minus, so yung theta x is equals to 90 degree minus 30 degree. So, ang theta x pala is 60 degrees. Positive, negative. Ano nga ba? Saan na ba ang direction ni x component ng 300 Newton? To the left. So, it's negative. Ngayon, ano yung susunod? It's 390 Newton. It's positive, negative. Since to the right ang kanyang horizontal component, it's positive. Positive 390 Newton. And ano nga ba ulit ang meaning ni cosine theta x pagdating sa SOHCAHTOA? It's adjacent over hypotenuse. So, since it's naka-slope yung given na direction, gamitin natin yung slope. So, ano nga ba yung adjacent natin? Adjacent side ng theta x? It's the 12 over yung hypotenuse na 13. Next, paano natin mahahanap yung direction ni 722 Newton? So, as you can see here sa figure na to, meron tayong, or pinoject niya na yung line of action ni 720 Newton is or umaabot pa pala siya hanggang sa point na ito. So, ngayon, pinapakita dito na meron tayong slope direction slope direction using yung mga box natin. So, sabi dito, per box pala, ang size niya is 1 by 1. So, it doesn't matter naman na if 1 cm or 1 inch yan. It depends naman as long as given yung pinaka-value ng mga boxes natin. So, ngayon, pinoproject niya lang na yung force na ito, si 722 Newton, ay meron daw palang slope na nire-represent ni 2 vertical at saka si 3 horizontal. Nagigets ba? Ulitin natin. Paano natin nahanap yung direction or yung slope ni 722 Newton? Wala namang binigay dito sa area na to. Nalaman natin yung direction ni 722 Newton kasi nagkaroon pa tayo ng projection ng line of action niya hanggang dito sa point na ito. Ayan. So, ibig sabihin, itong 722 Newton pala, umaabot pa pala yan hanggang dito. Ngayon, ano ulit ang distance nung 722 Newton if yung line is hanggang dito? So, nakikita na sa ating vertical, meron tayong dalawang boxes na nasakop niya. Ayan. Dalawang boxes po yan. And sa ating horizontal, nakasakop po siya ng 3 boxes. Therefore, yun po yung nagre-represent ng ating slope direction nung 722 Newton. Ngayon, meron na tayong 2 vertical and 3 horizontal. Paano naman natin i-compute yung kanyang hypotenuse? So, para ma-compute ang kanyang hypotenuse, gagamitin lang natin ulit yung formula by using Pythagorean theorem na, so isulat lang natin dito. C is equals to square root of a squared plus b squared. Wherein yung C is yung hypotenuse, yung A and B is the adjacent and the opposite. I-compute lang natin na, substitute lang natin
magkakaroon po tayo ng sagot sa hypotenuse na square root of 13. Ngayon, since kompleto na yung information natin or yung data natin for 722 Newton, i-substitute lang po natin or ilagay lang natin siya sa equation. So, sa x component muna tayo. Is it positive or negative? It's positive because nag-act siya papunta sa right. So, positive. 722 Newton. Again, since slope ang given sa atin, ano ulit ang ating cosine theta x? It's adjacent over hypotenuse. So, ano nga po yung adjacent side natin? It's 3. Tama. And yung hypotenuse is square root of 13. Ngayon, by using your calculator, i-compute natin. We have negative 300 cosine 60 plus 390 12 over 13 plus 722 times 3 over square root of 13. Ang ating summation of forces horizontal is 810.740 Newton. Okay. Since tapos na tayo sa summation forces horizontal, isunod naman natin yung summation forces vertical. Ganong flow ulit. So, medyo bibilisan na natin kasi dapat at this point, medyo familiar na tayo sa resultant na formula or equation. So, sa ating 300 Newton, we have downward 300 sine 60. Kasi po, sine yung ginamit ko, sine theta x. Okay, sulat na lang natin dito para hindi malito. F sine theta x. So, negative 300 sine 60 kasi nga po naka with respect to x-axis yung ginamit ko. And then, the 390 Newton, positive 390. And yung sine natin is sine theta x is equals to opposite over hypotenuse. So, ano yung opposite natin dyan? It's 5 over 13. Sa 722 naman, meron tayong negative kasi pababa yung kanyang y component. And ang kanyang opposite over hypotenuse is 2 over square root of 13. So, ating summation forces vertical is equals sa, i-compute ko gamit ang ating calculator. It's negative 510.301 Newton. So, napalabas na po natin yung dalawang value ng ating horizontal and vertical component. Let's compute yung resultant. So, sabi ko na nga sa inyo, ang pagdating sa statics, iisa lang yung flow ng ating computation at the same time, step by step lang siya. Procedural lang yung computation natin. So, ayun. As long as hindi kayo nalilito saan nanggagaling yung mga theta and yung mga pinanggagalingan ng ating working formula, kaya nyong ilaban si statics. So, for resultant, we have the formula summation forces horizontal squared plus summation forces vertical squared. So, substitute lang natin yung mga value. We have 810.740 squared plus yung vertical na 510.301 squared. So, dito, lilinawin lang natin na bakit hindi na natin sinasama yung kanilang sign. Kasi po, since naka-squared lang din po tayo dito,
meron lang din tayong squared. Ibig sabihin, kahit nalagyan natin ng negative yung 510 dyan, positive at positive lang dito yung lalabas. So, ang ating sagot sa ating resultant is 957.97 Newton. So, meron na tayong mga value. Ayan. So, ngayon, paano natin i-compute yung ating direction ng resultant? So, meron tayong formula na theta is equals to arctan times summation of forces vertical over summation of forces horizontal. Substitute lang ulit natin yung mga given. Arctan, summation force vertical is negative 510.301 over yung horizontal natin na 810.740. So, bakit dito gumamit na po tayo ng sign? Kasi po may bearing na po yung sign natin. May bearing na po yung sign natin sa ating direction. Arctan, negative 510.301 over 810.740. So, we have negative 32.187 degrees. Kung tatandaan ninyo, na-discuss natin kung ano yung mga meaning or yung ating sign convention when it comes to angle. Hindi ba ang ating sign convention para sa angle is that ang counterclockwise, so sign convention again, wag kayong malilito sa ating mga sign convention. Ang counterclockwise is positive and ang clockwise is negative. So, since nakakuha tayo ng negative pala na theta, ibig sabihin, ang ikot ng direction is from x component pa clockwise. Which is, pinoprove niya lang din naman yung value kasi natin. So, for example, we have, hindi siya for example. Since we have here the value ng summation forces horizontal and it's positive, ibig sabihin, since dalawa lang naman ang pagpipilian mo, positive and negative, and ang sagot natin is positive, yung ating summation forces horizontal is papunta sa right. So, ilagay lang natin dito. So, ito yung summation of forces horizontal natin. How about the summation forces vertical? Nag-aak siya downward. Kasi nga, it's negative. Ayan. Sorry. Ngayon, nasaan si resultant natin? So, of course, si resultant kasi natin, let's just assume na nag-aak siya around this angle. Actually, hindi naman siya kasi talaga assume. Pero, since wala naman tayong tawag dito. Parang compass dito sa ating good notes. Ito na yung resultant natin. Ngayon, since meron tayong na-compute na theta na negative 32.187, paano natin mapapalabas yung theta na yan? Since negative siya, ang ikot natin is from x-axis or yung horizontal natin papunta doon sa resultant natin kasi negative po yung ikot. So, dito pala, mula dito hanggang dito kay resultant, andyan pala si angle na 32.187 degrees. Ayan. So, I hope naintindihan ninyo kung paano natin ginagraph yung ating mga kumbaga, pinaka-resultant components and yung resultant mismo ng ating force system. Ilagay lang natin dito. 510.301 and yung resultant natin na ang value is 957.97 Newton. Ayan. So, ganyan pala ang kakalabasan ng graph
natin based sa mga na-compute natin. So, ano na po yung next nating i-compute since meron na tayong mga values na ganyan. So, ngayon, kung aalalahanin po ninyo yung discussion natin, ang next nating i-compute is yung, kasi ang question, compute the resultant of the three forces shown in the figure. Na-compute na natin. Meron na tayong resultant pala dito. Box lang natin yan. Since yun pala yung hinahanap. Ngayon, locate its intersection with the x and y axis. Meron na ba tayong distance with the x and y axis? Wala pa po. So, paano natin i-compute ngayon yung mga distance natin? So, kung tatandaan po natin, meron tayong diniscuss kanina na moment is equals to r times d. So, meron na ba tayong value ni r? Yes, meron na. Nandito. Meron na ba tayong value ni d? Wala pa po. Kasi wala pa tayong distance nung resultant mismo doon sa pinaka-ating point of origin. Ngayon, paano natin hahanapin? So, may r, wala pang d. How about the m? Meron na ba tayong value ni m? Wala pa din po. Pero meron tayong mga way para mapalabas yung value ni m. So, unahin muna nating i-compute yung m. Pero, kailangan muna natin i-project ng maayos ang ating resultant. So, dito na lang. Sabihin na natin na andito yung ating x-axis and ating y-axis, x-axis. And then, kung titignan natin yung ating drawing sa ating r, nag-a-act siya downward to the right. Okay, so let's just draw or project yung ating r dito. Meron tayong r dito. So, paano po naging ganyan? Hindi ba? Si summation forces horizontal natin, ito yun. Dito yung summation forces horizontal natin na may value na 810.740. Ngayon, mula dun sa summation forces horizontal or sa ating x component at papunta dito sa ating resultant, andyan po yung angle natin na 32.187 degrees. And then, pinoject lang po natin or in-extend lang natin yung ating line of action ng resultant para po makita natin yung pinaka-distance. Ayan. Okay. Okay na tayo. We have here the point origin. Ano pa ba yung mga kailangan nating i-project dito? So, ano nga po ulit yung distance na tinutukoy natin? So, yung distance po na tinutukoy natin is the perpendicular distance ng resultant hanggang doon sa summation or point of origin. So, kung i-drawing natin dito, ilalapat natin yung distance dito. Andito po, dito po natin ilalagay ang ating distance. Or, wait lang. Ayusin natin. I-project lang din natin ulit yung 32.187 dito. So,
paano pong naging 32.187 degree po yung dito? Kung tatandaan din natin yung mga rules sa ating geometry, magiging same lang din po yung angle nito since nasa parehas sila ng point na pinanggalingan. And papunta dito is or magre-reflect lang din po ng same angle mula dito. Okay. So, ngayon, since 32.187 degree yan, and ine-expect natin na may mabubuong 90 degree doon sa distance. So, let's just project. Okay. This one. So, ito yung magiging 90 degree natin. Sorry. Dito. Ayan. So, ito yung magiging distance D natin. Again, yung distance D natin is the perpendicular distance ng resultant mula doon sa point of origin. Next, paano natin mako-compute yung ating distance ulit by using the formula or equation ng ating moment. So, tatandaan na meron tayong formula or equation na diniscuss kanina, which is the moment is equals to summation of forces vertical. Ano ulit yung distance ni summation forces vertical? It's the x-axis plus the summation of forces horizontal times yung distance na y. So, asan yung x distance tsaka yung y distance natin? So, yung x distance natin, so kung ito yung ating wait lang. Ito yung magiging x-axis mula dito hanggang sa point na to. Ito yung i-consider natin as the x distance. And also, mula dito sa point na to hanggang dito, yan po yung ating magiging y distance. Next, unahin muna natin yung okay, so andyan yung ating figure. Unahin muna ulit natin yung sa ating mga summation forces vertical and yung kanilang distance. Okay, so andito po si point of origin natin. So sa summation forces vertical, si 300 Newton natin, isasama po ba natin siya or hindi? So, bali, hindi po natin isasama si 300 Newton vertical component. Bakit po? Kasi yung vertical component ni 300 Newton is nag-act na siya sa mismong line kung nasaan si origin. Ibig sabihin, wala na kasi siyang distance. So, kung ilalagay lang din natin siya, so, let's for example, 300 summation first vertical sine 60. Ano yung distance niya ngayon? Saan ba siya umiikot papuntang origin? Hindi ba 0? Kasi mula dito siya, tapos yung yung origin is nasa same line niya lang din. So, walang iikutan. So, there's no distance. So, ang kakalabasan lang din yan is 0. So, if yung component is nag-act mismo doon sa line ng point of origin, ibig sabihin wala na pong distance, hindi na po siya isasama kasi 0 lang din po yung lalabas na sagot.
So, since si 300 Newton na vertical component ni 300 Newton is hindi na isasama, let's go for 390 Newton. So, 390 Newton, summation forces vertical po muna tayo ha. Ito po yun. Yung etong area po na to. Ayan. Bali, ang madadagdag lang po dyan is yung mismong distance nila papunta sa point of origin or point O. So, 390 times 5/13. Ilan po yung distance ni vertical component ng 390 papunta sa point O? So, meron po tayong mga boxes and again, per boxes is ang size po niya is 1 or yung sukat po niya is 1. So, consider natin na mula dito, we have 1, 2, 3, 4, and 5. So, meron po pala tayong distance na 5 papunta sa point O. Nagigets? Kasi 'di ba, yung vertical component ni 300 Newton, ang ikot po niya papunta sa point O is papunta ng counterclockwise. So, bali pala, hindi rin natin kakalimutan yung kanyang sign, which is negative kasi ang ikot po niya is counterclockwise. So, may negative dyan. Next is yung vertical component ni 722. Is it positive or negative? It's positive kasi ang ikot po niya is ito po yung ito yung kanyang vertical component. Ma'am, bakit po andito? Bakit hindi po andito? Kasi po, dito sa drawing naman, ang pinaka-start ng point natin ng 722 Newton is andito naman po talaga. Yung pinoject po kasi natin dito is yung line of action lang para lang po makita natin kung ano yung pinaka-slope nung 722 Newton. Pero kung para po sa distance, mag-i-start po tayo kung saan po talaga yung pinaka starting point po niya. So, let's write 722 yung kanyang slope to square root of 13. Sorry. Ano ang distance ni vertical component ng 722 papunta sa point O? We have 1, 2. Ilang box ba? 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 box mula sa vertical component ni 722 papunta sa point O. Okay, next. Ano pa? Since tapos na tayo sa vertical component and wala naman na tayo nakalimutan, let's go sa horizontal component times yung distance niya. So, let's have yung sa 300 Newton muna. Ano ulit yung kanyang horizontal component? It's 300 cosine 60. And yung distance niya, ilang bang box mula doon sa horizontal component ni 300 Newton papunta sa point O, it's 3 boxes. So, 1, 2, 3. And ang ikot niya is, diba ito yung x component niya. Ang ikot niya is counterclockwise. Therefore, negative ang 300 cosine 60. And yung distance niya is 3. Next, we have the x component ng 390 Newton. So, since ang horizontal component ng 300 Newton is acting to the right, ang kanyang ikot is magiging clockwise. So, therefore, ang kanyang sign convention will be positive. So, write lang natin ang kanyang horizontal component. 390 times 12/13. Ang kanyang distance mula sa point na to papunta sa point O is 2 box. So, we have 2. Lastly, yung x component ni 722 Newton. And again, yung x component kasi niya is nandito mismo. So, since nasa iisang line si x component ni 722 at yung point O, ibig sabihin, 0 lang din po siya kasi wala pong distance. Therefore, pwede na nating itotal ang ating moment. So, using your calculator, paki-compute din po.
para ma-double check natin kung tama ang lalabas na value sa akin, sa value ninyo. So, huwag nyo kakalimutan yung distance. So, we have value of moment na 1121.974. So, ang magiging unit nito is, just in case na ang 1 na tinutukoy nila dito is meter, therefore, magiging Newton meter siya. Okay. Next. Pwede na tayong mag-proceed sa ating ano nang tawag dito, sa ating equation na m is equals to r times d. So, copy lang natin ulit. M is equals to r times d. Yung m natin is 1121.974. Ang value ni resultant is 957.97. And yung distance natin, therefore, ang value ni distance by using calculator, we have 1.17, sorry, 1. So, ngayon, wala kasi tayong ginagamit na unit and inassume lang naman natin yung dito na meter siya if ever na meter to. Pero, kung ano man yung unit na nakikita nyo sa mga sample problems, dapat yun yung susundan nyo. Okay, so if, for example lang, assume natin, meter ang ating unit. So, we have the distance na 1.171 meter. So, yung pala, ang distance ni resultant dito hanggang dito sa point O is 1.171 meter. Yun na po ba yung hinahanap natin? Hindi pa po. Kasi ang hinahanap po natin is yung distance ng yung intersection pala ng x and y axis. So, ano ba yung tinatawag na intersection natin? Ito po yung mga intersection na pinapahanap. Ayan. Pakita lang natin. So, yan pala yung pinapahanap. Hindi pa po pala tayo tapos. So, paano po ba natin mapapalabas ang ating x distance and ang ating y distance? Ngayon, umpisahan muna natin yung hanapin yung intersection with the x-axis. Paano ba natin mapapalabas? So, kailangan nyo lang din kasi ng malawak na imagination when it comes to statics. Actually, it requires more practice naman talaga kasi hindi rin talaga lahat ng problems iisang case yung mga pinapahanap. So, ayun. Tip ko lang din naman sa inyo is to solve different problems, lalo na pag mga ganitong problems. Okay. Ngayon, umpisahan na natin. We have here etong distance na to. So, 'di ba? Kung i-imaginein natin, since meron tayong 90-degree angle dito, i-imaginein natin, pwede palang maging right triangle ito. Kasi, okay, ulitin natin. Kung i-imaginein natin, sa di-discuss natin, yung distance kasi ng from point O to resultant is the perpendicular distance, diba? Which means, dapat nag-create siya ng 90-degree angle. Okay, all goods tayo doon. Ngayon, paano natin mahanap itong si X distance? Mahanap natin siya kasi kung titignan ninyo yung drawing natin dito, since meron tayong 90-degree angle dito, pwede natin pala siyang i-consider as right triangle. So, i-separate natin dito. So,
meron tayo dito. So, hindi na natin gagamitan ng ng ruler. Ito pala, ito, yung may 90 degree angle, siya si letter D. Okay. Tapos, meron tayong angle, which is ito, na 32.187 degrees. Diba si D, meron na tayong value na 1.171. Okay, so meron tayong mga value. Meron tayong mga data. Ngayon, ano ang pinapahanap? Si X. Ano nga ba si X dito sa drawing na to? So, kung titignan, meron na tayo nitong 90 degree angle, which is yung D, and yung 32.187 na angle. Yung X po pala is yung hypotenuse. So, kung iikutin nyo kasi yung papel ninyo, as long as maayos yung inyong pagkakadrawing, ang X po natin is yung magiging hypotenuse niya. So, paano natin mapapalabas si hypotenuse? Ano nga ba yung mga formula when it comes sa right triangle na may hypotenuse and at the same time merong opposite? Kasi 'di ba opposite side etong D ng 32.187 degrees. So, kung aalalahanin natin sa SOHCAHTOA, ano ulit ang may opposite at may hypotenuse? Hindi po ba si SO? So, si SO, pwede pala natin siyang magamit. So, paano natin siya magagamit? So, sin theta is equals to opposite over hypotenuse. Ngayon, ano po ba yung value natin sa theta? We have the 32.187 degrees. Ano yung opposite natin? Meron tayong 1.171 and yung hypotenuse natin is the x. O yung hinahanap natin na x. So, by using your calculator, meron tayong kakalabasan na 2.198 meter from point O. Ayan. So, bali, napalabas na natin yung ating anong tawag dito? Yung ating value ng x. Ayan. So, ngayon, ano pa yung last na hinahanap? Ang last na hinahanap is yung y. Ngayon, paano po natin mahanap si y? Okay. Ngayon, si y, same format lang din ulit kung paano natin in-identify si x. Mag-i-imagine lang din po tayo ulit kung anong tawag dito? Kung anong drawing or anong triangle yung mapapalabas natin dito. Pero for using our imagination, I think right triangle pa din po yung kakalabasan natin. Paano? Okay. So, isa-isahin ulit natin. So, kung titignan natin, ito yung triangle na kasama si y. Ayan. Okay, so I'll be stop yung video dito and then I will continue discussing the computation of distance y. Thank you and have a good day. Hello everyone.